Magandang hapon, ako po si Lala Roque at ito ang News TV Quick Response Team. Sinampa ng reklamong parasite ang padre de pamilya ng mag-inang minartilyo at pinatay sa loob mismo ng kanilang bahay. Ang kabuang detalye ihahatid po mismo ni Jiggy Manicad mula sa Santa Rosa, Laguna, maya-maya lang. Samantala, arestado ang isang barangay coordinator sa Pasig dahil sa panggagahasa umano sa isang lalaking aplikante sa trabaho. Sinubukan pa raw niyang i-blackmail ang biktima. May live report si Emil Sumangil, exclusive. Emil? Lala, good afternoon. Isang nagpakilalang coordinator sa isang barangay sa Pasig ang inaresto ng CIDG sa pamamagitan ng entrapment operation alas 2:30 ng madaling araw kanina. Kinilala ang suspect na si Eugenio Gila Crudo, 48 years old, ayon sa complaint na inihain ng umunay biktima ang 20 anyos. Napunta siya linggo na madaling araw sa barangay ng Magbugat sa Pasig para ang program ng Pasig City Hall. Nalugtong siya ng trabaho dahil sa kagustuhan na makapasok ng trabaho. Pupuraw siya sa tanggapan ng nire-reklamo. Pero pagdating daw niya sa barangay hall, sinulot siya ng suspect sa opisina at tinutukan na ng kutsilyo. Pinaghubad at kinunan ng video. Dito na siya ginahasa ng suspect. Nakatakas lang daw siya noong matulog ang suspect. Kapon ng umaga, tumawag daw ang suspect sa binata at hiningan siya ng 3,000 pesos at kwintas ng ibinintang na ninakaw niya. Kung mabibiguro ang binata, nagpantaraw ang suspect na i-upload ang video sa internet. Sa cellphone ng suspect na narikop CIDG, samot-saring mga sex video ang nakita pa ng mga otoridad. Alamin ng CIDG kung sino-sino ang mga nasa sex video na ito. Nanawagan din ang CIDG sa mga taong ito na lumutang kung interesado na mag-file ng complaint. Positibo sa crime lab examination na kinakasa ang binata. Lala. Ibig sabihin, Emil, matagal nang ginagawa ito nung barangay coordinator? Hindi pa malinaw sa CIDG, Lala, kung nakapambiktima na rin ba itong barangay coordinator na ito at yung mga nasa video sa kanyang cellphone ay pawang mga biktima niya. Pero lumalabas kung na mga malalaswang video ang pag-uusapan, ginagawa na nitong barangay coordinator na ito. Tinamantala ngayon ng CIDG na manawagan sa pamamagitan ng GMA News na kung maaari, kung merong gustong mag-file ng complaint laban dito sa barangay coordinator na ito na naging biktima na dati, dumutang at makipag-ugnayan sa kanila para mapalakas ang kaso laban sa suspect. Yung mga nakita pang video, Emil, ay lahat parang ginagahasa o yung iba, di ba may pinapapost lang na picture o pinapapost ng kung ano mga nakahubad o ano pa. Paano ba yung mga video na nakita? Yung iba sa mga larawang makikita doon sa cellphone, sa smartphone nitong suspect, mayroong mga hubad na larawan at mayroon ding video na masasabi na nating maselan at mayroong physical contact sa pagitan nitong suspect at noong kanyang mga biktima. Sinasabi sa investigasyon ng CIDG, Lala, na mayroong perang involved sa mga ganitong klaseng transaksyon nitong tao. Subalit itinanggi niya ito nung kuna natin siya napahayag kaninang madaling araw. Lumalabas na binabayaran nung suspect yung kanyang mga nakakapartner, pero sa bandang huli, babalik na rin niya ito at siya na, umano, ang maniningil dito sa mga binatang involved at kung hindi nga makapagbibigay ng karapatang pera, siya ang mag-upload ng video sa internet. Lala. Ang ginagawa niyang pang-blackmail ito sa mga kabataan. Ano yung mga binibiktima niya? May age group ba? Gaano kabata yung mga gustong biktimahin itong barangay coordinator na ito, Emil? Yung complainant ay 21 years old, yung lumapit sa CIDG at inalaya nila gabi sa pamamagitan ng itong entrapment operation. Kung pagbabatayan, yung physical character nung iba pang nasa sex video collection nitong barangay coordinator na ito, hindi lalayo sa edad ng complainant noong Sabado na madaling araw. Sa madaling sabi, nasa pagitan ng 18 at 24 anyos yung mga lalaking nasa cellphone video. Wala akong nakita roon na medyo may edad na. Ang age bracket ay 18 to 25. Tinanong ko, Lala, yung complainant kung paano niya nakilala itong barangay coordinator.
Ito palang complainant ay 5 taon nang naglalaro ng torneo sa basketball sa naturang barangay at itong suspect, itong inireklamo, ang siyang handler ng mga manlalaro ng basketball team na yon. At doon sila nagkaroon ng acquaintance at naging close. Hanggang sa humantong na sa puntong inalok na nga ng trabaho ng suspect, itong binata. Pero ayon sa complaint, Lala, sa kalit na magkatulungan ay nauwi na nga sa krimen. Dahil para pumasok ang CIDG sa sitwasyon at eksena. Lala. Okay. Huli na lamang, Emil, para malaman din ng mga kabataan, ang estilo niya, parang kukunin niya muna ang loob. Lalo na ito, basketball player, magpapakilala muna, siguro mga ilang laban, manonood. Pagkatapos nun, dun na isasagawa nitong barangay coordinator na to ang kanyang maitim na balak. Parang ganoon palabas kung pagbabatayan ng complaint nitong 21 years old na nagreklamo sa kanya. Ang hindi pa malinaw, Lala, sa mga nag-iimbestiga sa kasong ito ay kung ganoon din ba ang kinasadlakang sitwasyon ng mga tao at ng mga lalaking nasa sex video collection niya. Yun ang alamin niya ng CIDG para matahi kung anong klaseng modus mayroon itong tao. Pero malinaw doon sa previous at latest complaint na tinanggap ng CIDG nung Sabado ng madaling araw, na inoperate niya kaninang madaling araw, malinaw lumalabas, inalok ng trabaho, pero sa kalit na magkatulungan, pinagubad ito at pinolo sa kwarto, kinuna ng video habang nakaubad, nakasapilitan ng pinagsamantalahan. Kung makakuha na ng ebidensya sa pamamagitan ng photo and video sa kanyang cellphone, tumawag na itong suspect sa complainant at sinabing kung hindi siya makapagbibigay ng 3,000 piso at yung kwintas na sinasabing ninakaw daw nitong pinatilyo sa kanya, i-upload niya ang video sa internet. Lala. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.